Busy kami ngayon dahil may mahalagang bisita si Daddy, ang pamilya Moretti. Ang pamilyang ito ang pinakamayaman sa bansa at nagmamay-ari ng pinakamalaking banking corporation sa Asia. Sila rin ang nagsalba sa naghihingalong kumpanya namin dahil sa pandemyang lumalaganap. Saglit na napukaw ang aking pag-iisip nang biglang pumasok ang katulong namin. Ma'am, ipinapatanong po ng mami nyo kung tapos na raw kayo sa pag-aayos upang lumabas na raw po kayo dahil paparating na ang mga bisita nyo. Magalang na saad nito. Yup, I'm ready. Pakisabi kay mami bababa na ako. Tugon ko naman at tumango na ito saka umalis. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Samantalang hindi naman ito ang unang pagkakataong magdi-dinner dito ang pamilyang iyon. Medyo nakakaasiwa nga lang dahil sa tuwing naririto sila ay ramdam ko ang mga matitiim na pagtitig sa akin ni Kuya Charlie. Nakasanayan ko na itong tawaging Kuya Charlie dahil malapit ang aming mga pamilya sa kanila. Mabait at magiliw ito sa akin, kaya palagay ang aking loob. Minsan pa nga ay dinadalaw niya ako sa school kapag may business meetings or appointments siya malapit sa area na pinasukan ko. At sa tuwing magpapakita ito sa school ay naglalabasan ng mga kaklase ko, maging ang mga kababaihan sa ibang departments para lamang masilayan siya. Malaki ang inggit nila sa akin dahil palaging nakangiti kapag ako ang kaharap. Samantalang masungit at very cold ito sa iba. Christina, ano ba? Matagal ka pa ba dyan? Napakislot ako nang biglang marinig ang malakas na tinig ni Mami mula sa ibaba. Kaya dali-dali kong inayos ang mga nakakalat na gamit ko saka ako bumaba. What's taking you so long? Alam mong mahalaga ang mga bisita natin ngayon. Kukupad-kupad ka. Pagalit na singhal sa akin ni Daddy nang marating ko ang dining area. Matinding kaba ang idinulot niyon sa akin. I'm sorry, Dad. Kimi kong paumanhin sa kanya. You're always saying sorry. Wala ka nang ginawang ikatutuwa namin. You're such an irresponsible person, Christina. That's why we lost honey. Let's not ruin the night. Okay? Putol ni Mami sa sasabihin sana ni Daddy. Alam ko kung ano ang nais niyang sabihin. Ipamumukha na naman niya sa akin na ako ang may kasalanan ng lahat, kaya maagang nawala si Kuya Andrew sa amin. Isang aksidente ang nangyari, ngunit sa paningin ni Daddy, ako ang may kasalanan. Kaya nawalan siya ng tagapagmana na siyang inaasahan niyang mangangalaga at magpapatuloy sa pagpapalago ng aming kumpanya. Lumiwanag lamang ang aura ni Daddy nang dumating na ang mga bisita. Sir, Ma'am, naririto na po ang mga bisita ninyo. Pagbibigay alam ng aming katulong, kaya mabilis na tumayo si Daddy sa kanyang kinauupuan. Kasunod niya kami upang salubungin ang mga bagong dating. Kumpleto ang buong Moretti family ngayon. Sina Mr. and Mrs. Philip Moretti ay may 4 na anak, 3 babae at 1 lalaki. Good evening, kumpadre. Masayang bati ni Daddy na sinuklian naman ni Tito Philip ng matamis na ngiti at pagbati. Magandang gabi rin, kumpadre. Sa wakas ay dumating na ang araw na pinakihintay nating dalawa. Tugon nito nang makapasok na. Dumiretso na tayo sa hapag at ipinahanda ko na ang lahat upang doon na natin pag-usapan ang lahat ng dapat nating maiplano. Sagot naman ni Gabi, kaya dumulog na kami sa hapagkainan. Tinapunan din ako ni Kuya Charlie ng masayang tingin, kaya tinugon ko naman ito. Hindi ko lang talaga maunawaan kung bakit lalong tumindi ang nararamdaman kong kaba, ngunit pinilit kong isantabi ito. Nang makaupo ng lahat, ay masayang nagkwentuhan at nagtawanan ang aming mga magulang.
Ramdam ko rin ang panakanakang pagsulyap sa akin ni Kuya Charlie. Tila may nais iparating, ngunit hindi ko naman maintindihan. When we were already having our dessert, our parents became so serious that intensified the tension in my heart. By the way, let's get down to the real reason of today's dinner. Panimula ni Daddy na sinang-ayunan naman ng daddy ni Charlie sa pamamagitan ng tango at matamis na ngiti. That's right, suhestyon naman ni Mommy. I think, as a father of the future groom, I should be the one to announce the news to everyone. Seryosong sabi ni Tito Philip. Future groom? Parang bigla akong na-curious sa ibig sabihin nito. Isa lang naman ang lalaking walang asawa rito at iyon ay si Kuya Charlie. So, ikakasal na siya? Yes, kumpadre. I think it's time to tell them. Sabi naman ni Daddy habang sumisilay ang masayang ngiti sa kanyang labi at tumingin sa akin. Otomatikong napayuko ako. Matindi ang takot ko sa daddy ko kaya hindi ko kayang makipagtinginan sa kanya ng matagal. Tonight's dinner is extra special because we are all here to plan for Charlie's and Christina's wedding next month. Pahayag ni Tito Philip. Parang isang malaking bomba ang sumabog sa harapan ko nang marinig ko ang mga katagang iyon. What? What do you mean wedding? I just turned 18 last week. I was literally stammering while speaking and gulped hard when my father gave me a dagger look. Why, Iha? Are you not willing to marry my son? Seryosong tanong ni Tito Philip na nagpasimula ng tensyon sa paligid. Ngunit maagap ang naging pagtugon ni Daddy. I'm sorry, kumpadre. We did not tell her about it yet, kaya nabigla lang siya. Why would she not want to marry the most eligible bachelor in the country? Sagot ni Daddy at binigyan ako ng makahulugang tingin na lalong nagpatindi ng kaba at takot na nararamdaman ko. Don't get offended, Charlie, iho. Kilala mo namang mahiyain ang aking anak. Pagpapatuloy pa ni Daddy nang dumako ang kanyang paningin kay Kuya Charlie. No problem with me, Tito. I know Christina very well, and I'm sure she will make a fine wife for me. Sagot ni Kuya Charlie at saka ngumiti ito sa akin. Hindi ko magawang tugunin ang ngiti niya dahil sa bigat ng nararamdaman ko ngayon. I'm not ready for this. I'm still young and want to enjoy life more and do things that I couldn't because I'm living under my father's roof. Charlie, I think you better stop calling me Tito. Instead, just call me Dad. Because a month from now, we will be legally bonded as a real family. Masiglang tugon ni Daddy. Then, I think there's no problem at all, Tito Philip said smiling. Leave the preparation to me and Cassandra. As mothers of the soon-to-be wedded couple, we will make sure that everything will be perfect. Right, Cassandra? Masayang sabad naman ni Tita Elena, ang mami ni Kuya Charlie. Of course, Elena. What for na party organizer ako kung mismong kasal ng anak ko ay hindi magiging kaabang-abang? Sagot ni Mami na animoy nagde-daydreaming. So, we will proceed to a wedding without any engagement party? Biglang tanong ni Ate Clarice, ang panganay ni na Kuya Charlie. Mas matanda lamang ito ng 2 taon kay Kuya Charlie. Isang hotelier ang nakapangasawa nito. No need for that, ate. You know how I hate too many parties.
I also want my wedding to be intimate as much as possible. Si Kuya Charlie na ang sumagot. Bigla tuloy akong napaisip na matagal niya nang alam ang tungkol sa gaganaping kasal namin. I already told him that we should hold an engagement party. But these brothers of yours said, it's just a waste of time. Tita Elena batted disappointingly. But I think it's a good idea though. An engagement party will be a nice way to inform people of this wedding. Besides, it will not just a so-so wedding. We should at least show them power and luxury over this matter. Tito Philip said, while Kuya Charlie just rolled his eyes. Cassandra, how about next week? We can start sending invitation cards tomorrow. Tita Elena suggested to my mom. That would be great, dear. It's possible since everything can be done instantly through technology. Pagsang-ayon ni Mommy. It's a done deal then. An engagement on Sunday next week, and then the wedding after 3 weeks. Tito said approvingly. Thank you so much for making our children's wedding as grandiose as possible, my father said pleasantly. The planning continues and nothing registered in my mind, aside from the fact that I will soon be getting married. Gusto kong sumigaw at magwala sa tindi ng sama ng loob. Tuloy-tuloy lamang sila sa mga plano nila at hindi man lang tinatanong kung sang-ayon ba ako o kung ano ba ang gusto ko. Actually, nag-aaral akong mabuti dahil gusto kong makapagtapos ng may mataas na karangalan at upang makawala na ako sa mahigpit na pamamalakad sa aking buhay ng mommy at daddy ko. Pangarap kong mabuhay kung saan ako ang magpapatakbo ng sarili kong kapalaran at gawin ang lahat ng naaayon sa kagustuhan ko. Pagkatapos ng dinner ay lumapit lamang sila sa sala upang ipagpatuloy ang plano para sa engagement party at kasal. Magalang akong nagpaalam sa mga ito at dumiretso sa aming garden. Kinailangan kong makalayo sa kanila dahil pakiramdam ko ay nasasakal na ako at hindi na makahinga. I see you're not comfortable with the topics that they are discussing. Mula sa likuran ay narinig ko ang malamig at baritonong boses ni Kuya Charlie. Napalingon ako matapos punasin ang luhang dumaloy mula sa aking mga mata. Kuya, lalong nanikip ang aking dibdib at maging ang lalamunan ko ay bumigat. Please, stop this wedding. Alam ko, sumang-ayon ka lang dahil ayaw mong mapahiya ang pamilya mo, ang daddy mo. There's no way you will want someone like me for a wife. Pangungumbinsi ko sa kanya. What made you think that I'm against this wedding? Before, I don't care whom I will be marrying, but if it's you, I will gladly accept it. Besides, our families are very close to each other, so this marriage will just be for formality. Sagot nito na nagpagimbal sa akin. Buong akala ko ay mapapakiusapan ko itong pigilan ng kasal, ngunit tila nagkamali ako. Ang layo ng agwat natin, kuya. Isa pa, wala akong gusto sa'yo at alam kong ganun ka rin sa akin. Kaya bakit natin itatali ang mga sarili natin sa isang relasyong wala namang pagmamahal? Diretsahan kong sagot sa kanya. Nagulat ako nang bigla niyang haklitin ang braso ko at matalim na tiningnan. Nagitla ako dahil ngayon ko lamang siya nakitang tumingin sa akin ng ganito. At sinong gusto mo? Yung unggoy na Dave na yon? Bakit? Nakakahigit ba siya sa akin? Sisiguraduhin ko sa yung mas higit ako sa kanya sa lahat ng bagay, lalo na sa kama. Naningkit ang mga mata
at pagalit na tugon nito sa akin. Kuya, ano ba? Nasasaktan ako. Pilit akong kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak niya sa braso ko. At bakit biglang nasali dito si Dave? Malapit ko lamang siyang kaibigan at walang namamagitan sa aming dalawa. Naiinis kong sabi sa kanya. Sa halip na tumugon, ay sinibasib niya ako ng mapasok na halik. Natulala ako sa pagkabigla at ginamit niya ang pagkakataong ito upang lalo pang palilimin ang halik. Hindi ko akalaing magiging ganito ang first kiss ko. Masakit at mapanakop. Nagpumiglas ako para makawala mula sa kanya. Ngunit sadyang malakas ito at lalo pang humigpit ang pagkakapulupot ng isa niyang kamay sa bewang ko, habang ang isang kamay naman ay nasa bato ko. Nagpupumilit ang dila niyang makapasok sa bibig ko, ngunit hinigpitan ko ang pagkakasara nito, kaya bahagya niyang hinila ang buhok ko sa likod. Ah! Sambit ko dahil sa bahagyang sakit na naramdaman ko, at dahil sa pagbukas ng bibig ko ay matagumpay na nakapaglakbay ang dila niya sa loob nito. I was panting hard after that. Engrave this in your head. From now on, you are mine. Mine alone. And I will punish anyone who will disagree to that, including you, he said, and left me dumbfounded there. For a moment, I saw the different side of him, a scary part of him. Her whole week was spent preparing for her engagement party. Kahit ang best friend niyang si Chloe ay excited para sa kanya. Kaya napagpasyahan niyang ipagtapat dito ang lahat at ang totoo niyang saloobin sa kasal na ito. Why? Hindi ba gusto mo nang makataka sa sobrang kahigpitan ng mami at daddy mo? Ito na ang pagkakataon, girl. Saka, ano pa ba ang hahanapin mo? Ang pogi ng mapapangasawa mo. Tapos ang yaman-yaman pa. Inggit na inggit nga ang lahat sa'yo. Kahit mga celebrities at mga sikat na socialities ay pinapantasya si Charlie. Pero ikaw ang pinili. Excited na sabi ng kaibigan. May bahagi sa mga sinabi niya ang totoo. Pero hindi niya makakalimutan ang Charlie na nakita niya noong gabing iyon. Para siyang ibang tao. Parang hindi siya yung Charlie na kilala niya. Pero ang bata ko pa para magpakasal. Ni hindi ko pa nga man lang nasubukang makipag-date or tumanggap ng manliligaw. Dahil sa sobrang strict ng parents ko. Saka, aanhin mo yung kagapuhan at kayamanan niya kung wala ka namang nararamdaman para sa kanya. Paliwanag ko. Hindi ako makapaniwalang mismong kaibigan ko ay hindi ko kakampi. Problema ba iyon? Di getting to know each other muna ang peg nyo, di ba? Saka, super sweet naman sa'yo ni Charlie mula pa noon. Kaya hindi malayong ma-fall ka rin sa kanya. Pakli pa nito. Sweet? Siyempre, pinakikisamahan lamang ako noon. Dahil malapit ang mga pamilya namin. And besides, kilala sa pagiging notorious na babaero yon. At ayokong maging asawa lang sa papel, habang siya ay busy sa pakikipaglampungan sa iba't ibang babae. This marriage will surely make my life miserable beyond despair. Paghihimuto ko. Nagbabanta na naman ang pagtulo ng mga luha ko sa tuwing maiisip ko ang kahihinatnan ng buhay ko sa piling ni Charlie. Ano ka ba? Paanong hindi magiging babaero yon? Mismo mga babae ang lumalapit at nagpupumilit na maikama niya kahit isang beses lang. Alam mo, kaysa magmukmuk ka dyan, i-enjoy mo na lamang ang pagiging Mrs. Moretti mo. Unless, kaya mong i-defy ang desisyon ng daddy mo. Mapanghamong tanong nito na tuluyang nagpatulo sa mga luhang kanina ko pang pinipigilan. Bigla na lamang nataranta si Chloe. Kaya hinagod nito ang likod ko.
Uy, sis, sorry na. Ano ba naman kasi to bungaka ko? Walang preno minsan. Sabi nito at ipinagpatuloy ang pangaalo sa akin. Wala kang kasalanan, Beshi. Hindi ko lang talaga alam kung paanong makakatakas sa problemang ito. Ang sakit-sakit ng dibdib ko kasi wala man lamang akong kalayaang gawin ang gusto ko. Lagi na lamang akong sumusunod at napipilitang gawin ang kagustuhan ng iba para sa akin. Lalo ko tuloy namimiss si Kuya Andrew. Kung nandito lamang siya, I'm sure hindi siya papayag na ganito ang pagtrato sa akin. Siya lang ang tagapagtanggol ko kina Mommy at Daddy. Ang nag-iisang nakakaintindi sa akin maliban sa'yo. Patuloy ang aking paghikbi habang sinasambit ang mga bagay na ito. Sobrang bigat ng dibdib ko, ngunit wala akong magawa kundi ang humiyak. Malungkot akong nakaharap sa malaking salamin ng kwarto kung saan ako aayusan para sa engagement party mamaya. Huminga ako ng malalim at inayos ang aking mukha nang pumasok na ang dalawang bakla at isang babaeng inatasan para ihanda ako at ng damit na gagamitin ko mamaya. Hoy girl, ang ganda-ganda mo, lalo na sa malapitan. Hindi ka pa man lang nalalagay ng makeup ay super pretty ka na. No wonder, ikaw ang pinili ni Papa Charlie na mapangasawa. Kinikilig na komento noong mas batang bading. Ngumiti lamang ako sa kanya. Hoy bakla, manahimik ka nga. Hindi ka man lang nahiyang mag-ingay dito. Saway naman ng mas matandang bading. Bakit ba anteng? Totoo naman ang sinasabi ko. Bakla ako, pero talagang gandang-ganda ako dito kay ma'am. Nga po pala, ako si Melody at itong balyenang ito si Ate Salome. Maarting sabi at pakilala ni Melody sa sarili at kasama nilang babae. Grabe namang makabalyena itong negrang baklang ito. Komento ng babaeng kunwari ay naiinis sa sinabi ni Melody. Ako naman po si Alexa ma'am. Ako ang in charge sa hair and makeup mo. Masayang pakilala naman noong mas matandang bading. Masayahin at palabiro silang tatlo. Kaya kahit saglit ay nakalimutan ko ang kalungkutan ko dahil sa asaran at walang katapusang laitan at biruan nila. Oh my gosh! Ang beautiful mo talaga ate. Tili ni Melody nang matapos akong ayusan ni Alexa. I stared at my reflection in the mirror. And I'm beautiful indeed. Ang galing mo mamang Alexa. Puri ko sa kanya at pasimple nitong hinawi ang buhok ko palikod. Ang arte, mabait lang talaga itong si Miss Christina. At isa pa, dati na siyang maganda. Kaya kahit anong ilagay mo sa mukha niya, talagang maganda siya. Pambabara naman ni Melody dito, kaya nakatikim siya ng batok at nagtawanan kaming muli. O siya, magsitigil na kayong dalawa at kailangan niya nang maisot itong gown. Sabad naman ni Ate Salome. Ay, true. Grabe itong gown mo ma'am. Gawa pala ni Michael Cinco. At hindi lang isa, kung hindi 5 ang pagpipilian. Bongga! Excited na sabi ni Mamang Alexa. Lahat ng gowns ay magaganda at napaka-elegant ng designs. Lalo na ang nakapalikid na Swarovski crystals at iba pang mahalagang bato sa mga ito. Pinili ko iyong dark blue gown dahil ito ang pinakamalapit sa itim. Pakiramdam ko kasi ay nagluluksa ako at hindi a-attend ng party. Ay, ang perfect nitong pinili mo madam. Bet ko ito. Kasi siguradong babagay sa malaporselana mong kutis. Grabe, kakainggit. Ang kinis-kinis mo, wala man lang pores. Muling papuri ni Melody sa akin. Saktong natapos na sila ay may kumatok sa pintuan at nang bumukas ito ay iniluwal nito ang napakagwapong si Charlie suot ang kanyang 3-piece Armani suit. Everyone in the room except me gasped
in admiration to the dashing-looking man in front of us. "Just in time. I think you're ready," he said and turned to them. "Will you all please leave us now?" Bigla na namang kumabog ang dibdib ko nang maiwan kaming dalawa sa room. He's staring at me intently, which makes me more uncomfortable. A strong unknown emotion in his eyes darkened his aura. "Why are you staring at me like that?" Hindi ko mapigilang tanong at nag-iwas ako ng tingin dahil sobrang nakakalusaw ang titig niya. "You're too stunning, Christina. I've never seen a woman as beautiful and striking as you. Even Goddess Aphrodite will be ashamed to stand beside you," he commented seriously. Hindi ko maintindihan, pero parang may kakaiba sa pagkakasabi niya ng mga salitang iyon. "Thank you," tipid kong tugon. "I'm here to give you something as engagement gift," sabi niya at iginiya ako upang maingat na umupo sa harap ng malaking salamin. Then, he took out a box with a brand Bulgari on it, then opened it. Isang kwintas na napapaligiran at ang gitna ay may blue aquamarine heart-shaped diamond. Medyo malaki yung diamond pendant sa gitna, kaya sigurado akong napakamahal nito. The brand alone says it all. "I heard your birthstone is blue aquamarine, so I specially asked Bulgari House to design it for you on this special day. Better sets will be coming on your wedding day," saad niya. Dapat ay matuwa ako at maging excited sa mga pinagsasabi niya. Pero pakiramdam ko, habang isinusuot niya sa akin ang kwintas, ay nilalagyan ako ng isang kadena na magkukulong sa akin sa isang mundong kailanman ay hindi ako magiging masaya. I touched the diamond pendant as I sadly said, "Thank you" to him. "Not even a fake smile?" he asked seriously and gripped my shoulders a bit tightly. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko bago sumagot. "I'm sorry, but I'm not fake, so I can't give you a fake smile. And that's what I really feel." I decided to be honest with him, hoping that he will change his mind and initiate to stop the wedding. "It's alright. I don't give a damn as long as you are mine. You can suck all you want, but that won't change anything. Matutuloy pa rin ang kasal natin at papasunod din kita sa lahat ng gusto ko." Maotoridad na sambit nito at pabalibag na isinara ang pintuan bago tuluyang lumabas. Nagbabadya na naman ang mga luha ko, kaya tumingala ako at mariing pinagdikit ang mga labi upang mapigilan ang pag-iyak. Sa buong panahon ng party ay hindi ko lubos maisip kung paano ako nakasurvive sa dami ng mga taong kailangan kong makilala at bigyan ng pilit ng ngiti. And the worst part is the interview from some reporters who were evidently not happy with the idea of the marrying and the most fantasized bachelor in the country. Well, the feeling is mutual, I thought. I was 18 years old when my eyes were caught by a beautiful 8-year-old child who happened to be the youngest daughter of my father's best friend. She is Cristina Madrigal, a sweet and lively young girl whose innocence and charms left a deep impression to me. Akala ko ay pagkagiliw lamang sa isang magandang batang babae ang nararamdaman ko noon. Pero habang tumatagal ay may kung anong binubuhay ito sa pagkatao ko, lalo na nung nasa high school na siya. Lumalabas na kung gaano pa siya gumaganda at nagiging kaakit-akit. Idagdag pa ang napakagandang hubog ng kanyang pangangatawan. Halos araw-araw ay gumagawa ako ng paraan upang makita ko siya kahit sa malayuan. Ngunit nang mag-17 na si Christina, ay napaligiran na siya ng maraming manliligaw na kahit todo ang pag-iwas niya sa mga ito ay hindi ko maiwasang makaramdam ng inis.
Sa tuwing makikita ko na may lalapit kay Christina, ay parang gusto kong bugbugin ang mga ito hanggang humandusay sa sahig. Kaya naging madalas ang pagpapakita ko sa kanya sa paaralan at nagkukunwaring may business appointments or meetings ako around the area. Ngunit ang totoo ay gusto ko lamang talaga siyang bakuran. Kuya ang tawag ni Christina sa akin and I felt annoyed by it. For some reasons, I wanted her to call me by my name alone. But I have no way of telling that to her since I am 10 years older than her. I felt like a fool for what I was thinking and doing. I am the most feared and admired CEO of the biggest banking corporation in Asia. But I always want to please that girl. Hindi ko rin maintindihan, pero isa lang ang sigurado sa akin. Hindi ako papayag na mapunta siya sa iba.